Nagbigay ka ba ng laruan o di kaya ng aginaldo nitong nakaraang Pasko? Naku, sa lahat po ng mga nanay at tatay na nakikinig sa atin ngayon, mag-ingat po kayo doon sa mga natanggap na regalo ng inyong mga anak. Ay baka po maisubo nila ito. Tapos po meron itong mga parte na magbara sa kanilang lalamunan. Tulad na lang po ng nangyari sa isang bata sa Marilao, Bulacan, nakalunok ng 5 peso coin. Ang tanong, nakaligtas kaya ang bata? Tunghayan ang kwentong ito. Atraksyon ang matatamis at makukulay na bagay sa paningin ng mga bata. Pero paano na lang kung magdudulot ito ng perwisyo sa kanilang buhay? Kagagaling lang sa ospital ng mag-inang Mitch at Buboy. Nakagat daw kasi ng aso ang 7 taong gulang na si Buboy, kaya kinailangan siyang turukan ng anti-rabies. Ligtas na sana ang buhay ng bata, pero isang simpleng hiling daw ang muling naglagay ng buhay niya sa peligro. Tuli naman, ang hayo tana mabakal. Permirong ko na ice cream. Garing kuon ko, bago lang tana na injectan kang anti-rabies. Hindi pa pwede magkaan kang mga ramig nga pagkaon, mga bisan irim nun. Ambal na. Amo lang dyan ay baklan ko, gintudo na ang gami candy ball. Amo lang raingin kuman ka na. Nagpanaw kami adto sa paradahan. Pagpungko naman sa jeep, dito naging buksan ang pagkaon. Maya-maya pa nangyari ang hindi inaasahan. Igo ko lang naman tana nagatilak rin. Kaya mura nangayo pa tana ka tubig na mainom. Kay permira mong nagasipal kapag kaon, nabla ko nagakaon. Ngayo tana ka tubig, dugang pagid gani nagsulod tapat na sa may ay imaw kami nga pasahero. Try na nga i-helmet maneuver. Nagdesisyon si Mitch na pumara na ng tricycle. Nagsinggitan ako ka tricycle. Ihatid kami sa hospital. Dahil hirap nang huminga ang bata, oras ang kanilang kalaban. Matamat rin sir mo ka, ulo na. Kaya, di lang ko kang kung kay rayo-rayo man gawa ng ospital. Balak ko kanakon ko kurang paano na lang kami bay kun ko kurang kinanglan mabato tana kay paano na lang kami bay kara darwa lang kami tatay na pag-abot naman sa ginano lagi ta naman ka mga doktor kasura kin. Pagdating sa ospital, sinubukan pang i-revive si Buboy pero hindi na ito kinaya ng katawan ng bata. Ay tamaan gid sir Naros pa lang daw matumbo ko, malumpat. Sakit na mawadaan ka bata. Nakapinto kang tana lang sara. Pero ko kamaan ko na obrahon ko kato. Nagasinggitan ko nga daw buang sa sulod ko ospital. Bukod sa mga bilog na candy, may isa pang dahilan para mabilaukan ng mga bata, ang mga barya. Yan ang nangyari sa 9 na taong gulang na si JR mula sa Marilao sa Bulacan. Nung araw po na yon, December 1, nag-chat yung isang teacher. Mami Bernadette, sabi niya, uwi ka po muna, puntahan niyo po si John Ray Emergency, nakalunok ng barya. Kaya nabahan na po ako. Ano una naging reaction po nun? Umiyak po ako habang nagdadrive. Siyempre, hindi ko na po napigilan yung emosyon. Diyos ko po, ano ba yun? Sabi ko, tiwala ako. Yung anak ko, panatag ako, nasa school, nag-aaral, ganito, ganyan. Tinulungan po nila yung anak ko, dinala po nila ng center. Sakto po, yung center namin may doktor. Ngayon, ang sabi po ng doktor sa center namin, itakbo na nga daw po ng ospital kasi delikado nga daw po. Nagpalipat-lipat pa raw sila ng ospital dahil iilan lang sa Pilipinas ang may gamit o surgical tools para sa choking incident. Halos sa kalahating oras po bago kami makarating ng ECAB. Kinakausap ko na nga lang po yung anak ko. So, lumabang ka, sabi ko gano'n. Namumutla na nga po siya ng mga oras na yun. Tinitingnan ko po yung lagay niya. Tinitingnan ko po yung tibok ng puso niya. Baka ako bigla na lang pong huminto. Sabi ko, Diyos ko po, kayo na po kakumbala sa anak ko. Sabi ko, hindi po biro yung gagawin sa kanya. Pinaliwanag po sa akin ng doktor kung ano po yung mangyayari sa kanya. May tendency na mahirapang huminga.
Kaya po yung oxygen naka-ready sa kanya. Lalo po akong kinabahan, lalo po ako natakot kasi po okay lang po yung magkasugat yung bibig, matanggal yung ngipin. Normal lang naman daw po yun, sabing ganun sa akin ng doktor. Wag lang po yung mawala ng hininga kasi hindi ko na po kakayanin yun. Maswerte raw si JR dahil ang barya na nakabara sa kanyang lalamunan naka-vertical o nakatayo. Kaya may hangin pang nakadaraan sa kanyang lalamunan. Pinasukan po siya ng tubo. Tapos meron pa pong isang tubo na ginamit sa kanya. Parang ibinakyum po. Palabas yung coins. Hindi pa basta-basta makakalabas kasi under observation pa siya eh. Pag sumuka po siya ng dugo, may tama po yung esophagus niya. Di mas lalo po kami mahihirapan. Sabi ko gano'n. Buti po awa ng Diyos, wala po. Normal po lahat. Sa ngayon, patuloy na nagpapalakas si JR pero bakas pa rin sa kanya ang takot dahil sa nangyari. JR, kwento mo naman, anong nangyari? Paano napunta yung barya dun sa loob ng lalamunan mo? Yung dodot po, nilagay ko po na yung pera ko. Yung dodo? Tapos, May laman na pera yun sa loob? nilagay ko po pera ko po. Sa loob nun, dodo. O tapos, Kinuha ko po, tapos naipit ko kami po, pinagat ko po. Doon ko po narinig. Dumiretso agad sa lalamunan o nasa bibig lang ng una? Yung una po, sa bibig lang po. Tapos, paano napunta sa lalamunan? Bigla pong tumulas ko munang ko po. Tinanong po ako nila bakit po. Tapos sabi ko nalunok po yung piso. Tapos ayun pala 5 piso po. Saan banda yung masakit nun tumitirot? Dito po. Pero nakakahinga ka naman. Opo. Tapos, nung inoperahan ka, kamusta? Nung naalis na yung barya, Okay na po. anong naramdaman mo nun? Happy po. Ipinakita sa akin ni Bernadette ang x-ray ni JR. Ayun! Andito mismo sa base ng lalamunan. Papunta na pala talaga sa ano? Pababa na. Pababa na po siya pero hindi na tuck Na-stuck up. na doon Na-stuck sa... up na po yung coins. Tsaka ano, no? Malaki yung barya para sa kanya. Opo. Kasi parang nabablock na talaga yung Tapos kung pumaganon daw po yan, kung diba, humiga. nakatayo? Oh, Kung kasi humiga nakatayo po. ngayon. Ang 5 peso coin na nakuha mula sa lalamunan ni JR, itatabi raw nila bilang alaala ng nangyaring aksidente para mas mag-ingat na sa susunod. May iilang paraan para makaligtas sa choking incident. Yung first aid ho natin sa baby is back blows and chest thrust. So pag napapansin nyo, baby, naubo na, no? Hawakan ho ng pagganito. Tapos 5 back blows. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chest thrust. Hanggang sa mailabas ho niya. So kailangan nasa baba yung ulo. Ulit-ulit hanggat hindi pa nailalabas. During this time, kailangan papunta sa ospital na. Hindi pwedeng aantayin ho sa bahay dahil mabilis hong magbabara. Yung daanan ng hangin, hindi ho makakahinga yung bata. Okay, for Heimlich maneuver naman ho, yung knuckle ng pinakamaliit na daliri, galing ho sa pusod, paakyat. Pag dumikit na ho yung thumb dito, tsaka nyo na ho siya hilain ho pataas. So, kailangan may pressure ho. Back blows at chest thrust ang ginagamit sa mga sanggol o batang may edad na 1 taon at pababa. Heimlich maneuver naman ang pwede sa batang may edad 2 pataas. Ayon sa mga eksperto, ang ganong size ay sakto sa ating trakeya o daanan ng hangin. So, ito ho yung kalahati ng ulo natin, side view. Dito ho sa taas, yung ilong natin, kapag huminga tayo at pumasok yung hangin dyan, dito yan bumababa sa trachea. Yun yung ating windpipe. Ang foreign body, madalas ho, nababara siya dito sa baba ng vocal cords natin kasi yan yung pinakamakitid na part ng windpipe natin. Dito sa likod, yung esophagus o yung daanan ho ng pagkain. So mapapansin ninyo, magkatabi lang siya. Kaya madalas ho, kapag namali tayo ng lunok or napatawa tayo habang kumakain, imbis na dun bumaba yung pagkain, dito siya nababara. Bilin ng mga eksperto, Dapat 5 minutes or less nasa ospital na ho kayo. Or kung di pa makarating ng ospital, at least nagsimula na ho dapat ang first aid. Pag nakabara ang pagkain or kahit anuman hong foreign body sa lalamunan natin or sa daanan ng hangin specifically, hindi nakakahinga ang pasyente. So, pwede ho siyang mamatay.
Hindi pa rin makapaniwala si Mitch na dahil lang sa maliit na candy, babawian ng buhay ang kanyang nag-iisang anak. Sa ngayon, nagkakasya na lang si Mitch sa mga munting alaala ng kanyang namayapang anak. Maara ka kulit, pero tamaan man kalambing ka naman. Bilin din ni Mitch sa mga kapwa niya magulang. Sa mga fellow ko galing ang mga parents, dapat mangin aware kita nga ang ginapakaon natin bala sa bata natin na ilang taon natin kung makatugro dya kang kamayad. Kay badlay maduraan ka bata. Malabirang gid kung saralang. Bisan pinapagani ka bilog bata mo kung madura mo. Sakit-sakit ka mayad. Ngayong bagong taon, iwasang simula ng 2024 sa aksidente ang pagiging mas mapagbantay at handa sa ganitong sitwasyon, makatutulong at magsisilbing gabay sa pagsagip ng buhay. Ako po si Jonathan Andal, kasama sa iisang brigada.